Alright, welcome to Basilan. May bulaklak pang sumalubong sa akin. Sa sobrang layo ng pinagdaungan ng ferry namin papuntang Isabela, kailangan naming sumakay ng shuttle bus. Pero yung ibang tao sa sobrang init na nila kakahintay dito, naglakad na sila. Ngayon nagagalit yung bus driver. Bakit daw sila pinayagang maglakad? Ang init-init pa naman. Kaming tatlo, naghintay talaga kami kasi ayaw namin maglakad sa init. Bienvenido sa Zamboanga, sabi nga nila sa Chavacano. So a bit of a funny story. Overloaded yung mga ferry kaya hindi kami nakasakay. Yung previous trip, the earlier trip, mayroong mga hindi nakasakay. So niload sila doon sa 12:30 trip. Ngayon sinasabihan na kami, sobra na rin daw kami, hindi rin kami pwede makasakay sa 12:30. Ililipat kami doon sa 1:45. So malas. Pero this is the third world for you. We'll have to wait for the 1:45 trip in order to get to Basilan. Ito yung mga kasama ko with the 12:30 tickets, and we are boarding the 1:45 ferry even though we were supposed to be on our way already. Papunta na kami ngayon ng Isabela de Basilan at umalis kami ng Zamboanga City surprisingly on time, around 1:40. It takes just over an hour to get there. So sana makarating kami doon ng alas 3. Na late na actually yun for us kasi 12:30 yung original schedule namin. Unfortunately, puno yung napuno kasi nag-oversell sila ng mga tickets. Napuno na ng pasahero yung 12:30 schedule kaya nilipat kami dito sa isa pang ferry. So ang daming tao dito ngayon kasi ito yung combined passengers ng dalawang ferry trips. It's a smooth ride at sana matiwasay kami makakarating doon. Excited to see a new province, Basilan. See you soon. That's Basilan. Gawa ng Department of Tourism. Yeah, galing Kasi nila. mainam na yung ano. Oh, ang umuwi at bibisita sa Basilan ngayon, Holy Week. Andito na ako sa Basilan. Welcome to me. Diba na ako? Sige po. Anong tawag dito? Gulay. Ito yung itong Tiwala ito. tulay itong yung pagi, yung niluto na may burnt coconut, no? Dito tayo ngayon sa tinatawag nilang Boulevard sa Isabela de Basilan at maraming makakainan dito. Problema lang, walang upuan, walang plato at wala ring kubyerto. So kung kakain ka dito, kailangan may handa kang kumain ng cowboy or magdala ka ng sarili mong utensils. Susubukan natin to siguro bukas. Pala to, tayo na pala. Ay, gano'n. Ito yung tinatawag nila na sardine, and dito sa Basilan, kinakain na ito for breakfast. This bowl is just 50 pesos. Andito tayo ngayon sa Santa Isabel Parish. Santa Isabel from Portugal is actually the reason that this place is named Isabel in Basilan. Mapapansin nyo, parang pinalilibutan ng mga harang yung plaza, no? Kasi it's election time. So lahat yan are faces of candidates who are running for various positions. Mostly local, may konti ring national positions. So dito tayo ngayon sa City Plaza ng Isabela de Basilan at andito yung Signage. photo ng Signage, Isabela. Happy Isabela. Yun yung kanilang theme. Pupunta kami ngayon ng Lampinigan Island and we're going to spend the entire morning there hanggang lunch na. Kaya namimili yung guides namin ng mga lulutuin habang nasa isla para hindi kami magutom doon. At makakain kayo ng masarap. Puro seafood. At syempre, bumibili rin ang ilang santap dito sa palengke ng Basilan. Yung palengke nila, no, puro seafood lang. And yung area na nagbibenta ng baboy, because Basilan and Isabela is mostly majority Muslim, hiwalay siya. It's a separate place para yung mga Kristiyano, yung mga hindi Muslim, pwedeng bumili ng
We have just arrived at Lampinigan Island after more than 30 minutes from Isabela de Basilan, and this place is almost unreal. It's Holy Week, but there's no one here except us. We have this paradise all to ourselves. This is the viewing deck of Lampinigan Beach. It's a nice rocky area and with a nice view of the short strip of white beach that we have here just behind me. There is a small community here of almost 1,000, yun ang sabi sa akin, almost 1,000 individuals who call this place home. Hindi ko alam yung kinabubuhayan nila, no? Pero they're very nice folk. Some of them nagtatrabaho para dun sa mga bisita na pupunta to enjoy the beach here. And titingnan natin kung ano yung buhay nila dito. So ito yung source of fresh water nila. Pagkatapos nila maligo sa dagat, dito sila kukuha ng pambanlaw. Ayan. So yung mga kabahayan dito, very traditional pa, no? Nasa stilts kahit na wala siya sa tubig. Tulad nitong bahay na to. Kinong brigab. Hello po. Kain tayo, sir. Hello guys, welcome to my vlog. So itong Lampinigan Island is truly a hidden gem. It's not 45 minutes from Isabela de Basilan, but you have to be intrepid enough to actually want to go to Basilan, and then eventually only then will you discover pieces or pebbles of paradise such as Lampinigan Island. Kaya ang ganda, sana ma-maintain nila yung ganito. There's a small community like I said. Bye po. Bagsugol. So may pupuntan tayong sikat na nagbebenta ng pastil dito sa Isabela. So ganito ginagawa ang pastil dito sa Basilan. So ito talaga yung totoong pastil. It's made of a sort of a pastry, tapos nilalagyan na itong ano po itong ano? Tauge at saka bingon. So it's like a dumpling actually. Ayan siya. So ito yung mga mababait na kasama ko dito sa sikat na pastry. Anong pangalan ng lugar na to? Dito po tayo sa Tabuk, para kay Tabuk. Yun na yun. Sa malapit sa DP. Yung restaurant, anong pangalan? Ito, unang Anong pangalan? Pastilan daw. Pastilan. 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 Pastilan sa Bisaya, ibig sabihin ng pastilan. Being so accommodating. So ito ang tinatawag nila na Jeras Grand Mosque. Bagong-bago lang siya, tinayo siya noong 2004 and ngayon lang to napinturahan ng ganito. Hindi pa nga tapos, is still ongoing. Andito tayo ngayon doon sa malaking rubber tree plantation sa Isabela City, dito sa Basilan. This is how rubber is extracted from these trees. So ayan, no, may parang sahuran na nilalagay dyan. At andito may pupunta para i-collecta yung sap, yung rubber sap na galing sa mga puno. In fact, if I remember correctly, tinatap pa yung mga puno. So there are people who are tasked to tap the trees para to encourage rubber to flow, the rubber sap to flow. Ayan, no, sinusugatan nila yung puno, ganito. Sinusugatan nila yung puno para lumabas yung sap, maipon dito. At this is the raw material. Nice. Hello.
Andito tayo ngayon sa Angat Buhay Weaving Center dito sa Lamitan, sa Isabela. Project to ni dating Vice President Leni Robredo. Binibigyan niya ng pagkakataon yung mga kababaihan ng Basilan para kumita sa pamamagitan ng pag-weave ng mga traditional yakan fabrics dito. Tingnan natin. Ang pattern ko, sir, is 2 days, 1 week. Pero yung mas kakaiba, sir, tatak basilan, ganito po. Ayan yung tatak Basilan. Opo, 1,800, 1 meter. Ito yung pinaka mahirap daw gawin. 4 na araw para maka-achieve lang ng 2 metro. At gumagamit siya ng mga sticks na ganito para ma-achieve yung very detailed, very intricate pattern. Ito yung city center ng Lamitan. So ito yung panyalan. This is a local snack dito sa Basilan. And ganito yung process ng paggawa. Ibubuhos lang nila dyan. Kita mo naman. Ito yung panyal, gawa siya sa glutinous rice flour. And also meron din siyang muscovado, tama kuya? And then ito yung lokot-lokot. Kaya lokot-lokot siya kasi yun yung texture niya. Parang lokot-lokot. Gawa rin naman yan sa rice flour. So isang hilera sila dito sa palengke. Puro ganito yung mga pinunta. Titikman natin to. Okay na? It's not so sweet, huh? It's I don't know what it reminds me of, but yeah, it's nice. Dali. Nandito ako ngayon sa Bulingan Falls dito sa Lamitan City, sa Basilan. And napakaganda niya. Pag nilapitan mo yung waterfalls mo, meron siyang mga parang mga bato na octagonal in shape. This is not very common in nature, but it does exist. It's natural. In fact, I think somewhere in Europe you can find a place that has similar features. Andito tayo ngayon doon sa source, sa river na nagsusupply ng Bulingan Falls. Mababaw lang siya, maraming bato. But it's very nice, no? Malapad yung waterfalls. And it's a nice way to spend a hot afternoon. Kaya yan. Tatawid kami ngayon ng dagat. Pupunta kami ngayon sa isla ng Malamawi. 10 minutes lang naman daw yung biyahe. At 10 piso rin yung pamasahe. So tinanong ako ng bangkero, maghintay pa ba tayo ng pasahero o lakad na tayo? Sabi ko, 10 piso lang naman. So lakad na tayo para mas makarami tayo doon sa Pahali ba yun? Pahali. Awi Island. So dito sa Pahali Beach sa Malamawi Island, nagtatapos ang pagbisita ko sa Basilan and naglalakad na ako ngayon doon sa port ng Pahali Beach para puntahan yung maliit na bangka. It's a speedboat that's going to take us across to Zamboanga City. We were expecting a bigger boat, pero okay lang, mabilis daw to. It's going to be an adventure. I'm glad na I was intrepid enough to actually think of coming to Basilan, where people, you know, avoid a place that they're not familiar with or that is not within their comfort zone. But I'm willing to risk all those things to experience something new, something different, and something unique. So ito, pabalik na ako sa Zamboanga City, and I'm glad that these 2 days here in Basilan have been so special. Babalik ba ako? Definitely, I would like to come back, and maybe next time with friends. So andito na kami dito sa speedboat, quote-unquote speedboat, pabalik ng Zamboanga City. Ulipid, di ba, sir? Going to Zamboanga. Isang oras daw to. Isang oras, sir? Isang oras, sabi nila. Isang oras. Sir, hello. Yung mas natakot ka pa dun sa boat ride galing Basilan kesa Basilan mismo. Yan ang tunay na adventure.